isang mahatangkilik, tungkuling mahabanag, buksan ang aming palad, sarili maialay, turuan mong ihahanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At mga kapatid, mga kapanalig, naranasan po natin sa buhay ang tayo ay batuhin. Batuhin ng mga paratang o masasakit na salita. Tulad ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ba ay handang magpatawad? Tayo ba ay handa pa rin magmahal? At piliin pa rin ang tayo ay umunawa sa ating kapwa. Kaya't sa mga pagkakataon na tayo ay nagkasala, humingi tayo sa Diyos ng awat patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad na aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw, nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng muusig sa akin. Hindi sila magtatanggumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon, at ito hindi makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang magiganti sa mga kaaway ko. Ibinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong moog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko,
ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa libi ng libingan. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutugdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyo masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Mga kapanalig, tinatanong din tayo ng Panginoon, bakit mo ako babatuhin? Sa ating ebanghelyo ngayon, bakit nga ba siya babatuhin? Ang sabi ay, nulas, nung una ay hindi sa mabuti niyong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sa iyong mga sinasabi. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, tandaan natin, ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ay nagkaroon ng buhay na tulad nating mga tao na gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng kabanalan,
at higit sa lahat, gumagawa ng kaligtasan. Kaya nga, yung salitang gawa, ito ang paninindigan. Sabi nga ni Jesus na, tignan ninyo yung aking ginagawa. Ginagawa ko ang kalooban ng Ama. Sa aking gawa, makikita ninyo ang totoo at kayo'y maniniwala. Hindi lang salita, kundi gawa. At ang salita ay hindi lang basta salita. Ang salita o verbo ay nagkatawang tao na gumawa. At ang kanyang ginawa ay ang iligtas tayong lahat. Kaya sa bandang huli, ang tanong, sumasampalataya ka ba sa Kanya? Sapagkat si Juan ay walang ginawang kababalaghan tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Again, siya'y may ginawa. At sa Kanyang gawa, babatuhin ba natin ang Panginoon? Mga kapanalig, sa atin din pong ebanghelyo ngayon, bagamat ang ating napapakinggan ay literal na pagbato, sa panahon natin ngayon, ang isang mabuting Kristiyanong gumagawa ng kalooban ng Diyos ay binabato din. Hindi nga lamang ng bato, kundi binabato ng paglapastangan, binabato ng paninira, binabato ng mga masasakit na salita. Naranasan niyo na po bang kayo'y batuhin? At dahil natakot kayong babatuhin kayo, hindi ninyo ginawa ang dapat ninyong gawin at hindi niyo sinabi yung dapat yung sabihin. Yung tendency natin na natatakot ako kapag ako'y binato, kaya mabuti pa huwag ko na sabihin ang katotohanan nang hindi ako mabato. Kung nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo ang isang makasalanan at ang sinungaling ang binabato, bakit ba sa panahon ngayon parang kapag ikaw ang nagsasabi ng totoo, kapag ikaw ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ikaw ang binabato? Ayan. At kaya tuloy, may mga taong takot na sila'y batuhin, kaya hindi na lang sila magsasabi ng katotohanan at hindi na lang nila gagawin kung ano yung mabuti. Naalala ko nga noong bata kasi ako ayoko na nung high school ako, ayoko nang niyayakap-yakap na ako at niyalambing-lambing nga ako ng nanay ko. Tatandaan ko yun na kung saan sinabihan ko yung nanay ko na, Nay, malaki na ako, teenager na ako, binata na ako, ayoko nang bine-baby mo pa ako, huwag yun na akong bine-baby. Sinasabi ko lagi yun sa nanay ko. Pero siguro talaga ang mga nanay, ang kanilang anak kahit tumanda, baby pa rin sa kanila. Anyway, so andun ako sa school namin, tapos kinuha niya yung card ko, class card, at nang makita niya siguro mataas yung grades ko, tuwan-tuwa siya, hinanap niya ako, at nang makita niya ako, kasama ko yung mga kabarkada ko, bigla ako nilapitan ng nanay ko at niyakap ako, tapos binuhat-buhat pa ako ng nanay ko, initsa-itsa pa ako habang yakap-yakap niya ako sa bewang. Nagulat ako. Sabi ko sa nanay ko, natigilan niyo nga iyan, huwag niyo akong yakapin ng ganyan. Kakaya sa mga kaklase ko, nakikita nilang bine-baby. Sabi ko sa inyo, huwag niyo na akong bine-baby. Sabi ko ganun sa nanay ko. Tapos sinigawan ako ng nanay ko, sabi ng nanay ko, ba't kinahihiya mo? Kinahihiya mo bang anak kita? Nanay mo ako? Bakit ka mahihiya? Samantalang nung bata ka, hindi ka makatulog at di mo naamoy ang kilikili ko. Sabi ng gano'n, nagtawanan ba naman yung mga kaibigan ko? Si Leonard, inaamoy yung kilikili ng nanay niya. Nako, alam niyo po ba, aaminin ko ang kasalanan ko, pero kinumpisal ko na. At kukumpisal ko rin sa inyo ang kasalanan ko. Dininay ko yun. Dininay ko yung pagpasok ko ng classroom, alam ko na yung mga klase ko, pagtatawanin ako, babatuhin ako ng pangungutya, babatuhin ako ng pagtawa nila na, inaamoy ang kilikili, inaamoy ang kilikili ng nanay. Kaya tuloy pagpasok ko pa lang sa classroom, naku, nakasimangot na ako. Tapos bago nila ako mabiro, Leonard, totoo bang tumahimik kayo? Hindi totoo yung narinig ninyo. Subukan nyo lang maniwala doon sa kasinungalingan na yun. Hindi totoo yun. So, I denied it. Dininay ko po yung katotohanan na yun. Pero, siyempre, sa paglipas ng panahon, na-realize ko na
Ba't ko i-deny ang isang katotohanan na puno naman ng pagmamahal? Na yes, nung bata kami, talagang natutulog ako at inaamoy ko ang kilikili ng nanay ko. Kasi pag naamoy ko yung kilikili ng nanay ko nung bata ako, inaantok ako. Nakakatulog ako sa amoy ng kilikili ng nanay ko na mabango. Mabango kilikili ng nanay ko. Laging may pulbos yun. Kaya nga pagising ko, puro pulbos yung aking, yung aking ilong. But anyway, naalala ko noong magkasakit ang nanay ko at ma-hospital siya, doon ko na-realize na hindi ko dapat pala itinatago o kinahihiya at wala akong pakialam dapat pala kahit batuhin ako ng mga tao kapag sinabi kong natutulog ako sa ilalim ng kilikili ng nanay ko. Because napakaraming mga anak ang hindi nila nakakatabi sa pagtulog, ang hindi nila nakakasama sa pagkain, ang kanilang mga magulang. And I am blessed. I was blessed when I was young na naranasan kong everyday matutulog kami sa ilalim ng kilikili ng nanay namin. Alam nyo mga kapanalig, sometimes natatakot tayong batuhin tayo. During that time, aminin ko natakot akong baka batuhin ako ng pangungutya ng aking kapwa. Pero kapag nakita mo yung halaga ng katotohanan, yung kaakibat na pagmamahal noong pagtulog mo sa ilalim ng kilikili ng nanay mo, you will be proud to say na, I'm proud because yung mga magulang ko, naranasan ko kung paano matulog na sila'y kasama, na sila'y katabi, na sila'y yumayakap sa amin at niyayakap namin. I'm happy to say na ako'y isang anak na nakatikim ng matamis na pagmamahal ng aking mga magulang. At batuhin nyo man ako, hindi nyo ako matitinag, hindi ako matatakot. Ba't ka matatakot sa isang napakagandang katotohanan? Mas matakot ka na hindi ka nga binabato dahil sa isang napakagandang kasinungalingan. Mga kapanalig, hinahamon po tayo muli ng ating ebanghelyo. Ang tanong, natatakot ka bang batuhin dahil may ginawa kang tama't mabuti? Mga kapanalig, hindi ka matatakot kung ikaw man ay batuhin. Dahil alam mong ginawa mo ko ang mabuti at tama. Hindi dapat tayo natatakot na gawin ko ano ang tama, gawin ko ano ang mabuti dahil tayo babatuhin. Kaya kapanalig, kung babatuhin mo man ako, dahil ako'y gumagawa ng kabutihan at naayon sa kalooban ng Panginoon, ang sabi nga ng Panginoon, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang bumato. Amen. At mga kapanalig, nawa tayo'y dumulog sa Panginoong mapagmahal at manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang Ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng libadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang
ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya sa iyo habang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap upang sa paglahok namin lagi rito kami maligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila namin magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay tinanghala. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Onesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At mga kapanalig, sama-sama tayong dumulog ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akain mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin
ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sempiter na gloria, vivitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cervi et antiquum documentum novo cedat litui restet fides supplementum sensu defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedendi apur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitisti eis, Omne delectamentum in se habente. oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesukristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentus soli, o sacrament divine, praise and all thanksgiving.